Kami ang Philippine Rescue Team, ligtas na kayo. Nagtagumpay tayo. Nalaglag ang panga ng buong mundo. Pilipinas, iniligtas ang American crew sa isang kalamidad sa kalawakan. Naisip mo na ba na balang araw, ang isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas ay magiging sentro ng atensyon ng buong mundo? Inililigtas ang crew ng Amerika sa isang hindi pa nangyayaring kalamidad sa kalawakan? Ngayon, tuklasin natin ang isang nakakaantig na kwento kung saan ang katapangan, talino at diwa ng bayanihan ang gumawa ng imposibleng maging posible. Pero bago ang lahat, alam mo ba kung gaano kataas ang International Space Station mula sa daigdig? Subukang hulaan. Ang sagot ay ihahayag sa loob ng kuwentong ito. Tara na, simulan na natin. Ang gabi sa Metro Manila ay kumikinang, hindi dahil sa mga bituin, kundi dahil sa milyon-milyong mga matang nakatingin sa kalangitan, kung saan nagaganap ang isang kalamidad sa kalawakan, ang banta sa orbit. Taong 2025, ang International Space Station, simbolo ng global na kooperasyon, ay humaharap sa isang hindi pa nakikitang panganib. Isang banggaan sa space debris ang sumira sa pangunahing sistema ng komunikasyon at bahagi ng survival compartment ng mga astronaut. 4 na Amerikanong astronaut ang na-trap 400 kilometro ang taas mula sa daigdig at sila'y nakikipaglaban sa oras habang paubos na ang kanilang oxygen supply. Ang NASA, sa kabila ng lahat ng kanilang advanced na teknolohiya, ay natigilan. Walang shuttle ang kayang mai-launch ng napapanahon. Ang mundo ay nagpipigil hininga, naghihintay ng himala. Kasabay nito, sa Philippine Space Agency sa Quezon City, isang grupo ng mga batang inhenyero at siyentista ang walang tigil sa pagtatrabaho. Hindi sila madalas lumalabas sa international media, ngunit ngayon, ipapamukha nila sa mundo ang kanilang pangalan. Ang pinuno ng grupo ay si Dr. Maria Elena Mayen de la Cruz, isang 38 taong gulang na siyentista, nagtapos ng PhD sa MIT at ngayon ay Project Director ng Nano Satellite Research Project ng Pilipinas. Sa kaniyang maikli at maayos na buhok at matalas na tingin, si Mayen ay hindi mahilig magpasikat, ngunit nang matanggap niya ang emergency call mula sa NASA, alam niya na ito ang kanilang tadhana. Mayroon tayong 72 oras para magbigay ng solusyon, sabi ni Mayen sa kaniyang team. Ang kaniyang boses ay kalmado ngunit puno ng determinasyon. Kung hindi, 4 na buhay ang mawawala. Ang kaniyang team ay binubuo ng 12 inhenyero at technology specialist, lahat ay wala pang 40 taong gulang at sila ang creative minds ng Pilipinas. Nagtagumpay na silang mag-launch ng nanosatellite sa mababang orbit, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang misyon ay lampas sa lahat ng limitasyon. Iligtas ang mga astronaut sa ISS gamit ang teknolohiya na hindi pa nasusubukan sa ganitong kalaking antas. Ang mabilis na pag-atake. Nagsimula ang kwento isang madaling araw nang kumalat sa buong mundo ang balita tungkol sa banggaan sa ISS. Ang mga labi sa kalawakan na gumagalaw sa bilis na higit 28 kilometro bawat segundo ay tumagos sa bahagi ng pressurized module ng ISS. Ang sistema ng komunikasyon ay nagambala at isa sa emergency oxygen tanks ay tumagas ng malala. Ang crew, na pinamumunuan ni Commander John Carter, isang dating test pilot ng NASA, ay nagsisikap na manatiling buhay sa pamamagitan ng paglipat sa auxiliary module at paggamit ng emergency oxygen system. Ngunit ang oxygen na ito ay sapat lamang para sa 96 oras. Kinwenta ng NASA na kahit immobilize pa nila ang lahat ng resources, ang pag-launch ng rescue vessel mula sa Florida ay aabutin ng hindi bababa sa 120 oras, hindi pabor sa kanila ang oras. Sa PhilSA, walang oras si Mayen at ang kaniyang team para mag-alinlangan. Nagtipon sila sa main control room ng Philippine Space Agency, kung saan ipinapakita sa malalaking screen ang data mula sa ISS na ipinadala sa pamamagitan ng secondary communication channel mula sa ground station sa Japan. Mabilis na nagbigay ng mga gawain si Mayen. Carlo, suriin ang orbital data ng mga labi. Lia, pag-aralan ang istruktura ng damaged compartment. Ang matitira, mag-focus sa solusyon para sa pagbabalik ng komunikasyon. Utos niya, ang boses ay parang isang conducting symphony. Ang lakas ng team ni Mayen ay nakasalalay sa nanosatellite technology na kanilang binuo sa loob ng maraming taon. Ang mga satellite na ito
kasing liit lamang ng isang kahon ng sapatos, ay nilagyan ng advanced artificial intelligence at kakayahan na baguhin ang kanilang orbit ng kusa. Ang matapang na ideya ni Mayen ay gamitin ang isang network ng nanosatellites na tinawag na VSATnet upang makarating sa ISS. Maibalik ang sistema ng komunikasyon at magbigay ng pansamantalang solusyon para sa pagkukumpuni ng damaged compartment. Ngunit hindi ito simpleng misyon. Ang VSATnet ay hindi kailanman dinisenyo para gumana sa taas ng ISS at ang pag-aayos ng orbit ng 12 dosenang nanosatellites sa maikling panahon ay isang halos imposibleng hamon. Samantala, sa ISS, si Commander Carter at ang kaniyang crew ay nakikipaglaban sa kawalan ng pag-asa. Ang temperatura sa module ay unti-unting bumababa dahil sa apektadong thermal control system. Kailangan nating manatiling kalmado, sabi ni Carter sa radio. Ang boses niya ay malalim ngunit matatag. Ginagawa ng NASA ang lahat ng kanilang makakaya. Kailangan lang nating magtiis. Ngunit sa loob ni Carter, alam niya na ang kanilang pagkakataong mabuhay ay bumababa bawat minuto. Si Sarah Lopez, ang technical specialist ng crew, ay nagsisikap na pansamantalang tagpian ang butas sa compartment gamit ang mga spare metal plates. Ngunit ang presyon ng hangin ay tumatagas pa rin. Kailangan natin ng himala, bulong ni Sarah. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang sinisikap niyang higpitan ang isang tornilyo. Ang pag-asa. Mula sa Timog Silangang Asya. Bumalik sa PhilSA, ang team ni Mayen ay walang tigil sa pagtatrabaho. Natuklasan nila na ang space debris na nagdulot ng banggaan ay bahagi ng isang lumang satellite ng Russia na inabandona mula pa noong nakaraang dekada. Ipinapakita ng orbital data na gumagalaw pa rin ito sa isang mapanganib na trajectory na posibleng magdulot pa ng pinsala sa ISS. Kailangan nating in-neutralize ang labi na ito bago ito makabangga. There's no way we can do this in time, sabi ni Carlos Santos, ang batang inhenyero na namamahala sa orbital analysis na may pag-aalala. Carlo, kung hindi natin ito gagawin, walang ibang gagawa, sagot ni Mayen. Ang kaniyang mga mata ay hindi umaalis sa data screen. Nagsimulang magplano ang team ni Mayen na mag-launch ng kumpol ng nanosatellites mula sa Subic Bay Spaceport. Ang mga satellite na ito ay ipoprograma upang makarating sa labi, gagamit ng maliliit na robot arms upang itulak ito palayo sa orbit ng ISS. Kasabay nito, isang cluster ng iba pang satellite ang magdadala ng emergency communication equipment na dinisenyo upang kumonekta sa sistema ng ISS. Ngunit ang pinakamalaking hamon ay ang oras. Ang pag-program, pag-launch, at pag-control sa mga satellite na ito ay mangangailangan ng hindi bababa sa 48 oras, samantalang ang oxygen ng crew sa ISS ay wala ng 72 oras. Nang bumaba ang gabi sa Metro Manila, ang control room ay nanatiling maliwanag. Ang mga inhenyero ay nagtatrabaho ng mabilis, nagpo-program habang sinusubukan ang mga senaryo sa computer simulations. Tumayo si Mayen sa gitna ng silid, tinitingnan ang kaniyang team na may pagmamalaki na hinaluan ng matinding pressure. Hindi lang tayo nagliligtas ng 4 na tao, sabi niya. Ang kaniyang boses ay bumaba, pinapatunayan natin na kaya ng Pilipinas ang magagawa ng malalaking bansa. Ang buong team ay tumango, walang nagsalita, ngunit ang determinasyon ay nakikita sa bawat mata. Sa buong mundo, ang mga pangunahing news agency tulad ng CNN, BBC at Al Jazeera ay nagsimulang mag-ulat tungkol sa pagsisikap ng Pilipinas. Isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya ang nangunguna sa misyon upang iligtas ang American crew. Sumulat ang isang balita ng BBC. Ang mga Pilipino mula sa Metro Manila hanggang sa Cebu City ay naglabasan sa mga kalsada, nakatingala sa kalangitan, nagdarasal para sa team ni Mayen. Ang tanong ay, magagawa ba nila ito? Kaya ba ng Pilipinas, sa limitadong resources nito, nalampasan ang lahat ng limitasyon upang iligtas ang mga taong natrap sa kalawakan? Kabanata 2, ang laro ng oras at katumpakan. Sa control room ng PhilSA, ang hangin ay kasing tensyonado ng guitar string. Walang tigil ang tunog ng keyboard, hinaluan ng mabilisang pag-uusap sa pagitan ng mga inhenyero. Nakatayo si Dr. Mayen de la Cruz sa harap ng isang malaking screen,
kung saan ipinapakita ang orbit ng space debris at ang kasalukuyang posisyon ng ISS. Ang oras ay lumilipas bawat segundo at bawat minuto na lumipas ay isang minuto na paubos na ang oxygen ng mga Amerikanong astronaut. Alam ni Mayen na kung hindi kikilos ng mabilis ang kaniyang team, kailangan nating bilisan ang proseso, sabi ni Mayen. Ang kaniyang boses ay kalmado pa rin, ngunit may urgency. Carlo, ano na ang status ng nanosatellite cluster? Si Carlo Santos, ang batang orbital engineer, ay nag-angat ng ulo mula sa computer screen. Tapos na po nating i-program ang 80% ng VSATnet cluster, ngunit kailangan pa natin ang data mula sa NASA upang matiyak na tumpak na makakarating ang mga satellite sa labi. Tumango si Mayen at agad siyang tumawag sa NASA liaison sa Houston. Kailangan namin ng detalyadong orbital data ngayon na, sabi niya. Nang walang pag-aalinlangan, sa kabilang linya, ang boses ng isang inhenyero ng NASA ay narinig na puno ng tensyon. Ipinapadala na namin. Salamat sa inyo, Pilipinas. Samantala, sa ISS, nagsisikap sina Commander John Carter at ang kaniyang crew na manatiling buhay sa matinding kondisyon. Ang temperatura sa auxiliary module ay bumaba na sa 10 degrees C na nagiging sanhi upang ang kanilang hininga ay maging manipis na usok sa hangin. Sarah, ano na ang status ng butas? Tanong ni Carter. Ang kaniyang boses ay paos dahil sa pagod. Si Sarah Lopez, na ang mga kamay ay namumula dahil sa lamig, ay nagsisikap na dagdagan ang lakas ng metal plate na pansamantalang nakatagpi sa butas. Tumatagas pa rin John, ngunit mas mabagal na. Kaya pa nating magtiis ng ilang oras pa, sagot niya. Ang kaniyang mata ay hindi umaalis sa trabaho. Ang isa pang astronaut, si Michael Reyes, isang Amerikanong may lahing Filipino, ay nagsusuri sa emergency oxygen system. Mayroon pa tayong mga 60 oras ng oxygen kung walang mas masahol pa, sabi ni Michael. Ang boses niya ay malalim ngunit puno ng determinasyon. Tinapik ni Carter ang balikat niya. Gawin mo ang pinakamahusay, Michael. Hahanap ng paraan ang NASA. Ang ating puso't isip. Bumalik sa PhilSA, natanggap ng team ni Mayen ang data mula sa NASA. Agad na ipinasok ng mga inhenyero ang data sa simulation system. Kinukwenta ang pinakamainam na trajectory upang ang VSATnet nanosatellite cluster ay makarating sa space debris. Ang ideya ni Mayen ay gamitin ang 20 nanosatellites, bawat isa ay nilagyan ng miniature robot arm at ion propulsion system. Ang mga satellite na ito ay gagana bilang isang swarm ng drone na magtutulungan upang itulak ang labi palayo sa orbit ng ISS. Kasabay nito, isang espesyal na satellite na tinatawag na FICOM ang magdadala ng communication equipment upang maibalik ang signal sa pagitan ng ISS at ng ground station. Ngunit ang planong ito ay hindi simple. Ang mga nanosatellites ng Pilipinas ay dinisenyo para sa low Earth orbit sa taas na humigit kumulang 300 km. Upang maiakyat sila sa taas na 400 km ng ISS, kinailangan ni Mayen at ng kaniyang team na ayusin ang propulsion system at i-reprogram ang control algorithms. Kung magkamali tayo kahit 1 mm lang, ang mga satellite ay maaaring bumangga sa ISS o mawala sa kalawakan, sabi ni Leah Fernandez, ang inhenyero na namamahala sa structural analysis. Tiningnan siya ni Mayen, ang kaniyang mata ay nagliliyab sa tiwala. Kung gayon, hindi tayo magkakamali, Leah. Sa Subic Bay Spaceport, inihahanda ng mga technician ang launch vehicle upang dalhin ang nanosatellite cluster sa orbit. Ang Bayanihan 1 rocket, isang locally made na produkto ng Pilipinas, ay dinisenyo upang mag-launch ng maliliit na payloads nang may mataas na katumpakan. Ngunit sa pagkakataong ito, matindi ang pressure sa balikat ng technical team. Mayroon lang tayong isang pagkakataon, sabi ni Enger. Paolo Ramos, ang chief engineer sa launch site, sa kaniyang team. Kung hindi maabot ng rocket ang tumpak na orbit, lahat ng pagsisikap ng team sa PhilSA ay mawawalan ng kabuluhan. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa baybayin, sinuri ng mga technician ang bawat detalye ng rocket mula sa fuel system hanggang sa navigation sensors. Samantala, sa social media, ang kuwento tungkol sa pagsisikap ng Pilipinas ay nagsimulang kumalat. Isang post sa X mula sa account ng isang international journalist ang sumulat, Pilipinas, isang bansa na hindi masyadong kilala sa space sector,
ang nangunguna sa rescue mission ng ISS. Ito ay talagang kahanga-hanga. Ang mga Pilipino, mula sa mga coffee shop sa Makati hanggang sa mga probinsiya sa Hilaga, ay nagsimulang magbahagi ng kwento na may pagmamalaki. Ang mga hashtag tulad ng Philippines Saves ISS at FISATNet ay nagtrending sa buong mundo, na nagdulot upang ang buong mundo ay mapansin ang pagsisikap ng team ni Mayen. Bumalik sa control room, nakatanggap si Mayen ng isang hindi inaasahang tawag mula sa Presidente ng Pilipinas. Doktora Mayen, ang buong bansa ay nasa likod ninyo, sabi niya. Ang kaniyang boses ay malalim ngunit puno ng paghihikayat. Gawin ninyo ang pinakamahusay na inyong makakaya. Ngumiti ng bahagya si Mayen, naramdaman ang bigat ng responsibilidad sa kaniyang balikat. Humarap siya sa team at pumalakpak upang makuha ang atensyon. Mga kasama, gumagawa tayo ng kasaysayan. Mag-focus. Ila-launch natin ang satellite cluster bukas ng 6 ng umaga. Nang gabing iyon, walang natulog sa team. Nagbahaginan sila ng kape. Ang mga mata ay nakadikit sa screen, sinusuri ang bawat linya ng code at bawat orbital parameter. Naupo si Mayen ng mag-isa sa sulok ng silid, nakatingin sa labas ng bintana sa kalangitan ng gabi. Naalala niya ang kaniyang mga araw bilang isang estudyante sa MIT nang maraming nagduda sa kakayahan ng isang babaeng Pilipina sa space sector. Ngayon, ipapatunayan ko na mali sila, bulong niya sa sarili. Ang pag-asa sa huling sandali. Sa ISS, lumalala ang sitwasyon. Ang thermal control system ay nagsimulang magkaroon ng malalang malfunction na nagdulot upang ang temperatura sa module ay bumaba na sa 5°C. Kinailangan ng crew na magsuot ng karagdagang thermal clothing, ngunit ang kanilang katawan ay nagsimulang mapagod dahil sa kakulangan ng oxygen at lamig. John, sa tingin mo, aabot ba sila? Tanong ni Sarah. Ang boses niya ay nanginginig. Tumingin si Carter sa labas ng bintana kung saan ang daigdig ay lumitaw bilang isang asul na hiyas. Naniniwala akong gagawin nila, sabi niya, kahit na hindi siya sigurado sa loob. Maaga kinabukasan, sa Subic Bay Spaceport, ang Bayanihan 1 rocket ay matayog na nakatayo sa ilalim ng bukang liwayway. Daan-daang mga empleyado at technician ang nagtipon sa paligid ng launch pad, nagpipigil hininga habang nagsisimula ang countdown. 10, 9, 8. Ang boses ni Eng Ramos ay narinig sa loudspeaker. Sa PhilSA, sinubaybayan ni Mayen at ng kaniyang team sa pamamagitan ng live screen. Nang umalis ang rocket sa launch pad, isang puting usok ang umakyat at naghiyawan ang buong team. Ngunit ang kagalakan ay tumagal lamang ng ilang segundo. Isang abiso mula sa launch site ang narinig. May problema sa second stage navigation system. Nanginig ang kamao ni Mayen, ang kaniyang puso ay parang huminto sa pagtibok. Kung mag-fail ang rocket, ang lahat ng pag-asa na iligtas ang crew ay mawawala. Kabanata 3, ang kalmadong desisyon. Sa Subic Bay Spaceport, ang hangin ay naging masikip na parang sasabog. Ang Bayanihan 1 rocket ay kararating lang umalis sa launch pad, dala-dala ang FISATNet nano-satellite cluster, ang tanging pag-asa upang iligtas ang mga astronaut sa ISS. Ngunit ilang minuto lamang matapos ang launch, isang malamig na abiso ang narinig sa communication system. Ang second stage ng rocket ay nagka-malfunction sa navigation system. Ang orbit ay nasa panganib na lumihis. Sa control room ng PhilSA, si Dr. Mayen de la Cruz ay nakatayo ng hindi gumagalaw, ang kaniyang mga mata ay nakadikit sa screen na nagpapakita ng orbital data. Kalma, sabi niya, ang boses ay malalim ngunit matalas. Paolo, detalyadong report ng sitwasyon. Si Enger, Paolo Ramos, mula sa launch site ay sumagot na may tensyon. Ang navigation system ay nakakakuha ng signal interference marahil dahil sa hindi normal na magnetic field. Mayroon tayong 90 segundo para itama ang error bago maghiwalay ang second stage. Humarap si Mayen sa kaniyang team. Ang kaniyang mga mata ay parang spark. Carlo, patakbuhin ang alternative orbital simulation. Leah, suriin ang magnetic field data mula sa monitoring satellites. Kailangan nating mahanap ang sanhi ngayon. Agad na sumugod sa trabaho ang mga inhenyero. Ang kanilang mga daliri ay mabilis na tumatakbo sa keyboard. Si Carlo Santos, ang orbital specialist, ay naglagay ng bagong data sa sistema.
sinusubukang kalkulahin ang contingency trajectory upang ang nano-satellite cluster ay mapunta sa tamang orbit. Si Leah Fernandez, sa kamanghamanghang bilis, ay nag-analisa ng magnetic field data at natuklasan ang isang solar magnetic burst na nagdudulot ng interference sa navigation system ng rocket. Ito ang problema, sigaw ni Leah. Kailangan nating i-calibrate ang signal ngayon na. Sa Subic Bay, si Paulo at ang technician team ay nagtatrabaho ng mabilis. Nagpadala sila ng remote correction command sa rocket, sinusubukang patatagin ang navigation system. Ang lahat ay nagpipigil hininga. Ang mga mata ay nakadikit sa monitoring screen. Ang signal ay stable, sigaw ni Paulo sa radyo. Ang second stage ay humihiwalay ayon sa plano. Isang palakpakan ang narinig sa control room sa PhilSA. Nagbuntong hininga si Mayen ngunit alam niyang hindi pa tapos ang labanan. Ang nano-satellite cluster ay kailangan pa ring i-deploy ng tumpak upang maabot ang space debris at ang ISS. Ang huling 48 oras. Sa ISS, ang sitwasyon ay lalong nagiging kritikal. Sina Commander John Carter at ang kaniyang crew ay gumagamit na ng pangalawang reserve oxygen tank, ngunit ang supply ay sapat na lamang para sa 48 oras. Ang temperatura sa auxiliary module ay bumaba na sa 3°C na nagiging sanhi upang ang kanilang bawat galaw ay maging mahirap. Si Sara Lopez, na ang mga kamay ay nanginginig dahil sa lamig, ay nagsisikap pa ring dagdagan ang lakas ng butas sa compartment. Hindi ko alam kung gaano pa tayo katagal makapagtiis, sabi niya. Ang boses ay mahina. Si Michael Reyes, ang Amerikanong may lahing Filipino, ay nagsusuri sa secondary communication system, umaasang makakakuha ng signal mula sa daigdig. Kung hindi makahanap ng paraan ang NASA, kailangan nating iligtas ang ating sarili, sabi niya. Ang kaniyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Tumingin si Carter sa labas ng bintana kung saan ang daigdig ay lumitaw bilang isang malayong planeta. Sinisikap nila, sabi niya, ang boses ay malalim ngunit puno ng pag-asa. Nararamdaman ko na mayroong nakikipaglaban para sa atin dyan sa baba. Ang mga salita ni Carter ay nagbigay ng lakas sa crew, ngunit alam nila sa kanilang puso na ang oras ay laban sa kanila. Bumalik sa PhilSA, matagumpay na-deploy ang FISATnet nano-satellite cluster sa orbit. 20 maliliit na satellite, bawat isa ay kasing laki lamang ng isang kahon ng sapatos, ang nagsimulang ayusin ang kanilang posisyon ayon sa pre-programmed algorithm. Ang nangungunang satellite, ang FICOM, na nagdadala ng backup communication equipment, ay dinisenyo upang kumonekta sa sistema ng ISS. Ang natitirang mga satellite na nilagyan ng miniature robot arms ay magtutulungan upang itulak ang mapanganib na space debris palayo sa orbit. Nakatayo si Mayen sa harap ng control screen, sinusubaybayan ang bawat satellite na gumagalaw sa orbital map. Carlo, suriin ang distansya sa pagitan ng mga satellite at ng labi, utos niya. Tumango si Carlo, ipinasok ang command sa sistema. Malapit na tayo sa labi, 200 kilometers. Inaasahang makakarating sa loob ng 6 na oras. Ipinapakita ng data mula sa NASA na ang space debris, isang malaking piraso mula sa lumang satellite ng Russia, ay umiikot sa isang unstable speed. Ito ay nagiging mas mapanganib ang pag-abot gamit ang robot arms. Kung ang nanosatellite ay bumangga sa labi sa mataas na bilis, maaari nating mawala ang buong cluster, babala ni Leah. Tumango si Mayen, mabilis na nag-isip. Gagamitin natin ang artificial intelligence sa mga satellite upang kusang ayusin ang oras ng pag-abot. Carlo, i-update ang algorithm ngayon na. Habang nakikipaglaban ang team ni Mayen sa mga technical challenges, ang balita tungkol sa misyon ng Pilipinas ay patuloy na kumalat sa buong mundo. Ang mga balita sa CNN at BBC ngayon ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa kalamidad sa ISS, kundi nagfo-focus din sa pagsisikap ng isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya. Isang journalist ng Al Jazeera ang nagpahayag sa live television. Ipinapakita ng Pilipinas sa buong mundo na sa kalawakan, walang malaki o maliit na bansa, mayroon lamang matatalinong isip at matatapang na puso. Sa Pilipinas, ang mga tao ay naglabasan sa mga kalsada, sinusubaybayan ang balita sa cellphone at telebisyon, nagdarasal para sa team ni Mayen. Isang matandang babae sa isang tindahan ay may hawak na rosaryo at bumulong, "Go, Apo,"
Ang buong bansa ay nakatingin sa inyo. Bumalik sa control room, nakatanggap si Mayen ng tawag mula sa NASA. Doktora Mayen, nagawa ninyo ang imposible sa mabilis na pag-deploy ng satellite cluster. Ang boses ng NASA Director ay puno ng pasasalamat. Ngunit may bagong problema kaming natuklasan. Ang solar power system ng ISS ay nawawalan ng power. Kung hindi maibabalik ang komunikasyon sa loob ng 24 oras, hindi na mapapatakbo ng crew ang mahahalagang sistema. Tumango si Mayen, kahit hindi siya makita ng nasa kabilang linya. Magagawa namin, sabi niya, ang boses ay matatag. Ang team ni Mayen ay nagtrabaho ng walang tigil, nagbahaginan ng shifts upang matiyak na walang isang segundo ang masasayang. In-update nila ang algorithm para sa FICOM satellite na tumutulong dito na kusang hanapin at kumonekta sa communication system ng ISS. Kasabay nito, ang natitirang mga satellite ay ni-reprogram upang maabot ang labi sa isang V-formation na binabawasan ang panganib ng banggaan. Nasa tamang landas tayo, sabi ni Mayen sa team, ngunit ang kaniyang mga mata ay hindi umaalis sa screen. Alam niyang kahit na umuusad ang lahat, isang maliit na pagkakamali ang maaaring magpabagsak sa buong plano. Sa ISS, nagsimulang makita ng crew ang mga unang palatandaan ng pag-asa. Si Michael Reyes, habang sinusuri ang secondary communication system, ay nakakuha ng mahinang signal mula sa daigdig. John, sa tingin ko, mayroon, sigaw niya. Ang boses ay puno ng excitement. Tumakbo sina Carter at Sarah, tinitingnan ang kumikislap na screen. Isang maliit ngunit malinaw na signal ang nagsisikap na kumonekta. Sino iyan? Tanong ni Sarah, ang kaniyang mga mata ay nagniningning. Ngumiti si Michael. Hindi ako sigurado, pero pustahan ako, may ginagawang kahanga-hanga ang mga Pilipino. 6 na oras ang lumipas, at ang VSATnet nano-satellite cluster ay nakarating sa space debris. Ang mga robot arms ay nagsimulang gumana, sinusubukang higpitan at itulak ang labi palayo sa orbit ng ISS. Ngunit sa sandaling iyon, isang babala ang narinig sa control screen sa PhilSA. Ang satellite number 7 ay nawalan ng signal. Nanginig ang kamao ni Mayen, ang kaniyang puso ay tumibok ng malakas. Magagawa ba nilang tapusin ang misyon bago maging huli ang lahat? Ang kuwento ay hindi pa humihinto at ang mga sandali ng desisyon ay papalapit na. Kabanata 4. Ang puso ng bayanihan. Ang red alert sa control screen sa Philippine Space Agency ay nagdulot upang ang buong team ay matigilan. Satellite number 7 nawalan ng signal, ang boses ni Leah Fernandez ay narinig, hinaluan ng pagkaalarma. Nakatayo si Dr. Mayen de la Cruz sa gitna ng silid. Ang kaniyang matalas na tingin ay dumaan sa bawat miyembro ng team. Kalma, sabi niya. Ang boses ay malalim, ngunit may autoridad. Carlo, suriin ang data mula sa satellite number 7. Leah, pag-aralan ang sanhi ng pagkawala ng signal. Hindi tayo maaaring huminto. Ang oras ay mabilis na lumilipas, at sa International Space Station, ang mga Amerikanong astronaut ay mayroon na lamang wala pang 40 oras ng oxygen. Bawat segundong lumipas ay isang labanan sa buhay at kamatayan. Agad na ipinasok ni Carlos Santos, ang orbital specialist, ang command upang suriin ang status ng satellite number 7. Ipinapakita ng data na nawalan ito ng komunikasyon matapos nitong subukang lapitan ang space debris. Malamang na bumangga ito sa isang mas maliit na piraso, sabi ni Carlo. Ang boses ay tensyonado. Tumango si Mayen, mabilis na nag-isip. Lumipat sa backup formation. Gamitin ang satellite number 8 bilang nangungunang unit. Hindi natin maaaring mawala ang buong cluster. Agad na inayos ng mga inhenyero ang algorithm, iniba ang direksyon ng natitirang mga nanosatellite upang ipagpatuloy ang misyon na itulak ang labi palayo sa mapanganib na orbit ng ISS. Samantala, ang FICOM satellite na nagdadala ng backup communication equipment ay lumalapit sa ISS. Ang misyon nito ay ibalik ang signal sa pagitan ng crew at ng ground station, isang mahalagang hakbang upang magabayan ng NASA ang crew sa pagkukumpuni ng nasirang sistema. Ngunit ang pagkonekta ay hindi simple. Gumagamit ang ISS ng isang komplikadong communication protocol at ang FICOM, kahit na nilagyan ng advanced artificial intelligence, ay nangangailangan ng oras upang mag-synchronize.
Kailangan pa natin ng 4 na oras bago ma-lock ng FICOM ang signal, ulat ni Paulo Ramos, ang namamahala sa communication system. Tumango si Mayen, ngunit ang kaniyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. Ang 4 na oras ay napakatagal, lalo na't ang buhay ng crew ay binibilang bawat minuto. Ang pagkonekta sa ISS, sina Commander John Carter at ang kaniyang crew ay humaharap sa pinakamahirap na oras. Ang temperatura sa auxiliary module ngayon ay 2 degrees C lamang na nagiging sanhi upang ang kanilang bawat hininga ay maging maliliit na puting ulap. Si Sara Lopez, kahit napagod na, ay nagsisikap pa ring dagdagan ang lakas ng butas sa compartment gamit ang lahat ng magagamit na materyales. Hindi ako sigurado kung magtatagal ito, sabi niya. Ang boses ay nanginginig dahil sa lamig at pagod. Si Michael Reyes, ang Amerikanong may lahing Filipino, ay nagsusuri sa solar power system, ngunit nagpapatuloy ang masamang balita. Ang solar panel number 3 ay tuluyan ng tumigil sa paggana, ulat niya, ang boses ay bumaba. Nanginig ang kamao ni Carter, sinisikap niyang manatiling kalmado. Kailangan nating magtiwala sa mga tao sa ibaba, sabi niya. Ang kaniyang mga mata ay nakatingin sa daigdig sa labas ng bintana. Bigla, isang mahinang signal ang kumikislap sa control panel ng ISS. "John, tingnan mo!" sigaw ni Michael, itinuro ang screen. Ang signal mula sa FICOM ay nagsisikap na kumonekta. "Aba, ginagawa nila!" sigaw ni Sarah. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Ngumiti si Carter, kahit na ang kaniyang mukha ay nagpapakita ng pagod. "Sige, mga kaibigan," bulong niya, na parang naririnig siya ng team sa PhilSA. Bumalik sa PhilSA, ang team ni Mayen ay nakikipaglaban sa isang bagong problema. Ang space debris, isang malaking piraso mula sa lumang satellite ng Russia, ay hindi lamang umiikot sa unstable speed, kundi mayroon ding mas komplikadong istruktura kaysa sa inaasahan. Natuklasan ng mga sensor sa nanosatellite na ang labi na ito ay may maraming maliliit na piraso na nakakabit sa paligid na bumubuo ng isang mapanganib na cloud ng space junk. Kung hindi tayo mag-iingat, ang natitirang mga satellite ay maaaring masira, babala ni Leah. Tumango si Mayen, nag-utos sa team na lumipat sa safe mode, binawasan ang bilis ng pag-abot ng mga nanosatellite. "Gagamitin natin ang robot arms upang linisin muna ang maliliit na piraso," sabi niya. "Huwag tayong magmadali. Ang katumpakan ng lahat. Isang bayan, isang puso." Sa ground station sa Japan, sinubaybayan ng mga international engineer ang pagsisikap ng Pilipinas na may pagkamangha. Isang Hapon na inhenyero, si Ginoong Hiroshi Tanaka, ang nagpadala ng message kay Mayen sa pamamagitan ng communication channel. "Doktora Mayen, gumagawa kayo ng kasaysayan. Handa kaming tumulong sa anumang kailangan." Ngumiti ng bahagya si Mayen, nagpapasalamat sa international solidarity. "Salamat, Ginoong Tanaka. Ngunit ngayon, kailangan naming mag-focus." Samantala, sa buong mundo, patuloy na nag-uulat ang media tungkol sa misyon ng Pilipinas. Sumulat ang isang artikulo sa New York Times, mula sa isang bansang hindi gaanong kilala sa space sector, ang Pilipinas ay nangunguna sa isang walang katulad na rescue mission. Sa Pilipinas, ang kapaligiran ay parang fiesta. Ang mga tao ay nagtitipon sa mga coffee shop at plaza. Sinusubaybayan ang live news sa pamamagitan ng kanilang mga device. Isang batang lalaki sa Cebu City na may hawak na modelo ng rocket ang sumigaw sa kaniyang nanay. "Nay, ang galing ng Pilipinas natin." Ang pagmamalaki sa bansa ay kumalat mula sa maliliit na kalsada hanggang sa mga online forums. Bumalik sa control room, sa wakas ay nalock na ng FICOM satellite ang signal sa ISS. Isang sigawan ng kagalakan ang narinig nang ang screen ay nagpakita ng linyang connection successful. Nanginig ang kamao ni Mayen ngunit hindi niya hinayaan ang sarili na madala ng emosyon. "Magaling," sabi niya. Ngayon, gabayan ang crew kung paano gamitin ang bagong communication equipment. Nagpadala ang kaniyang team ng isang data package sa ISS na naglalaman ng detalyadong instruction para sa crew upang i-activate ang equipment na dinala ng FICOM. Sa ISS, mabilis na sinunod ni Michael Reyes ang instruction, ipinasok ang mga command sa sistema. "It's working,"
Sigaw niya nang ang boses ng isang inhenyero ng NASA ay narinig sa radio. ISS, naririnig ba ninyo kami? Sumagot si Carter, ang boses niya ay nanginginig. Naririnig namin kayo ng malinaw, salamat. Ngunit ang kagalakan ay tumagal lamang ng ilang sandali. Isang bagong babala ang lumabas sa screen sa PhilSA. Ang space junk cloud sa paligid ng pangunahing labi ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa inaasahan, nagbabanta na bumangga sa natitirang mga nanosatellite. Kailangan nating baguhin ang strategy, sabi ni Mayen. Ang kaniyang boses ay hindi natinag. Nagutos siya sa team na gamitin ang artificial intelligence sa mga satellite upang kusang iwasan ang maliliit na labi habang nakatuon pa rin sa pagtulak sa pangunahing labi palayo sa orbit. Ang lahat ay nakasalalay sa katumpakan ng mga algorithm, sabi niya kay Carlo. Kaya mong gawin iyan. Tumango si Carlo. Ang kaniyang mga kamay ay mabilis na tumakbo sa keyboard, ipinasok ang mga bagong command. Sa ISS, ang crew ay nagsimulang makatanggap ng instruction mula sa NASA sa pamamagitan ng bagong communication channel. Inutusan silang maghanda para sa isang spacewalk upang ayusin ang butas sa compartment. Ngunit nangangailangan ito ng power mula sa solar panel system na mahina ang paggana. Kailangan nating tapusin muna ng Pilipinas ang paglilinis ng labi, sabi ni Carter sa team. Kung hindi, masyadong mapanganib ang spacewalk. Sa PhilSA, ang team ni Mayen ay nagtrabaho ng hindi pa nangyayari ang bilis. Ang mga nanosatellite, salamat sa artificial intelligence, ay nagsimulang linisin ang maliliit na labi na lumilikha ng isang ligtas na daanan upang maabot ang pangunahing labi. Ngunit isang abiso mula sa NASA ang nagpatahimik sa buong team. Ang oxygen system ng ISS ay mabilis na nauubos. Mayroon na lamang kayong 24 oras. Humugot ng malalim na hininga si Mayen, ang kaniyang mga mata ay nagliliyab. Magagawa namin, sabi niya, hindi para kumbinsihin ang team kundi para kumbinsihin ang sarili. Magagawa ba nilang tapusin ang misyon bago maubos ang oras? Ang mga sandali ng desisyon ay papalapit ng papalapit. Kabanata 5. Ang huling 24 oras. Ang control room sa Philippine Space Agency ay nalulunod sa matinding tensyon. Ang abiso mula sa NASA ay parang isang stab. Ang oxygen system sa ISS ay mabilis na nauubos. Mayroon na lamang 24 oras bago ang crew ay malagay sa panganib na maubusan ng hininga. Si Dr. Mayen de la Cruz ay nakatayo sa gitna ng silid, ang kaniyang mga mata ay matalas, ngunit ang puso ay tumibok ng malakas sa ilalim ng puting lab coat. Wala na tayong oras para mag-alinlangan, sabi niya, ang boses ay matatag. Carlo, ano na ang status ng mga nanosatellite? Si Carlo Santos, na may pawis sa kaniyang noo, ay sumagot ng hindi umaalis sa screen. 12 satellite na lamang ang gumagana. Nalinis na nila ang 70% ng space junk cloud. Ngunit ang pangunahing labi ay malaking problema pa rin. Ang space debris, isang malaking bloke ng metal mula sa lumang satellite ng Russia, ay umiikot pa rin sa unstable speed na nagiging mahirap para sa mga nano-satellite na makarating. Nagutos si Mayen na i-focus ang lahat ng satellite sa pangunahing labi gamit ang isang arc formation upang ikalat ang lakas ng banggaan. Si Leah Fernandez, ang inhenyero na namamahala sa structural analysis, ay nag-aalala. Kung mag-fail ang formation na ito, maaari tayong mawalan pa ng satellite. Tiningnan ni Mayen si Leah sa mata. Ang kaniyang boses ay hindi natinag. Wala tayong ibang pagpipilian. Gawin na. Ang spacewalk ng pag-asa. Sa International Space Station, ang crew ay nakikipaglaban sa lamig at kawalan ng pag-asa. Ang temperatura sa auxiliary module ngayon ay 1-2 grade C na lamang na nagiging sanhi upang ang kanilang bawat hininga ay maging parang nagyeyelong ulap. Si Commander John Carter, na ang mukha ay haggard, ay ginagabayan si Sara Lopez na maghanda para sa isang spacewalk. Sara, kailangan nating ayusin ang butas bago maubos ang oxygen system, sabi niya. Ang boses ay paos, ngunit pinanatili pa rin ang pagiging kalmado ng isang commander. Tumango si Sara, kahit na nanginginig ang kaniyang mga kamay habang sinusuri ang spacesuit. Handa ako, John, ngunit kung naroon pa ang labi, malalagay tayo sa panganib. Si Michael Reyes, ang Amerikanong may lahing Filipino,
ay nagtatrabaho sa communication equipment na ibinigay ng FICOM satellite. Kadarating lang ng bagong instruction mula sa NASA, sabi niya. Sabi nila, hintayin muna natin ang signal mula sa Pilipinas bago mag-spacewalk. Ang signal ng Pilipinas na tinutukoy ni Michael ay ang huling pag-asa ng crew na ibalik ng FICOM satellite ang komunikasyon sa pagitan ng ISS at ng ground station, ngunit ang pinakamahalagang misyon ay linisin ang space debris upang ang crew ay makagawa ng ligtas na pagkukumpuni. Sa PhilSA, ang team ni Mayen ay nagtrabaho ng may bilis na hindi pa nakikita. Ang mga nanosatellite na ni-program na may advanced artificial intelligence ay nagsimulang gumalaw sa arc formation, kinukulong ang pangunahing labi. Ginamit ng bawat satellite ang miniature robot arms upang higpitan at itulak ang labi palayo sa orbit ng ISS. Palapit na tayo, sigaw ni Carlo nang ipinakita ng data na nagsimula ng magbago ang orbit ng labi. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagong problema ang lumabas. Isa sa mga nano-satellite, number 12, ay biglang nagpadala ng alert signal na overloaded ang ion propulsion system nito. Kung hindi natin ito iakat agad, maaari itong sumabog at sirain ang iba pang satellite, sigaw ni Leah. Agad na nagdesisyon si Mayen. I-cut ang satellite number 12 mula sa formation para mag-self-destruct ito sa isang ligtas na orbit. Ang desisyong ito ay masakit, ngunit kailangan. Ang satellite number 12 na nagdala ng buwan ng pagsisikap ng team ay na-disconnect at lumutang palayo, self-destructing sa kalawakan. Natahimik ang buong team sa isang saglit, ngunit walang sinuman ang nagkaroon ng oras para magdalamhati. Nagpatuloy sila sa pag-focus sa pangunahing labi. Pagtulak sa panganib. Sa Subic Bay, ang Bayanihan 1 Launch Station ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa control room sa PhilSA, si Inger. Paolo Ramos, kahit napagod na matapos ang maraming oras ng pagtatrabaho, ay patuloy na sinusubaybayan ang data mula sa mga nanosatellite. Maganda ang ginagawa ninyo, sabi niya sa radio. Ngunit kailangan nating bilisan ang proseso. Inulat ng NASA na ang solar power system ng ISS ay malapit ng maubos. Tumango si Mayen kahit hindi siya makita ni Paulo. Salamat Paulo, hindi namin kayo bibiguin. Sa buong mundo, patuloy na nakakuha ng atensyon ang kuwento tungkol sa Pilipinas. Naglabas ang BBC ng isang segment, ang Pilipinas, kasama ang kaniyang team ng mga batang inhenyero ang nangunguna sa isang space rescue mission na hindi pa nangyayari sa kasaysayan. Sa Pilipinas, sumiklab ang pagmamalaki sa bansa. Mula sa mga karinderya sa Maynila hanggang sa mga public market sa Davao, ang mga tao ay walang tigil sa pag-uusap tungkol sa team ni Mayen. Isang tricycle driver sa Quezon City ang nag-share sa X. Hindi ko masyadong naiintindihan ang tungkol sa kalawakan, pero alam kong gumagawa ng magandang bagay ang Pilipinas natin. Nakakuha ng libu-libong likes ang post niya na kumalat ang diwa ng bayanihan. Bumalik sa control room. Sa wakas ay nahigpitan na ng mga nanosatellite ang pangunahing labi. Ipinapakita ng data sa screen na itinutulak ito palayo sa orbit ng ISS patungo sa isang ligtas na lugar sa kalawakan. Nagtagumpay tayo. Sigaw ni Carlo, pinalo ang mesa. Ngunit itinaas ni Mayen ang kaniyang kamay, nagbigay ng senyales sa lahat na manatiling tahimik. Hindi pa tapos, sabi niya. Kailangan nating kumpirmahin na ang labi ay tuluyan ng umalis sa mapanganib na lugar. Patuloy na nagsubaybay ang buong team, nagpipigil hininga habang tinatapos ng mga nanosatellite ang kanilang misyon. Matapos ang 30 minutong tensyon, sa wakas ay kinumpirma ng data na ang labi ay naitulak na palayo, hindi na nagbabanta sa ISS. Isang palakpakan ang narinig sa control room. Ngumiti si Mayen, ngunit mabilis siyang bumalik sa trabaho. Nagpadala ng signal sa NASA at sa ISS. Nagutos siya na ipaalam na ligtas na ang lugar at ang crew ay maaaring magsimulang mag-spacewalk. Ang bayanihan ay nagtatagumpay. Sa Houston, ang NASA director ay nakatanggap ng balita, halos hindi makapaniwala. Nagawa ito ng Pilipinas, sabi niya sa kaniyang team. Ang boses ay puno ng emosyon, gabayan ang crew na simulan ang pagkukumpuni. Sa ISS, natanggap ni Carter, Sarah at Michael ang signal mula sa NASA. Ligtas na ang lugar.
ang boses ng inhenyero ng NASA ay narinig sa radio. Salamat, Pilipinas. Ngayon, maghanda para sa spacewalk. Nanginig ang kamay ni Sarah, humahawak kay Carter, ang luha ay dumaloy sa kaniyang pisngi. Nagawa nila John, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Tumango si Carter, ang kaniyang mga mata ay nagliliyab sa pag-asa. Sige, team, ihanda ang suit, aayusin natin ang sasakyang ito. Ngunit sa PhilSA, alam ni Mayen at ng kaniyang team na hindi pa tapos ang misyon. Ang spacewalk ay isang mapanganib na gawain at ang crew ay mangangailangan ng karagdagang suporta mula sa mga nanosatellite upang subaybayan ang paligid. Mananatili tayo rito hanggang sa ligtas silang makabalik, sabi ni Mayen. Ang kaniyang boses ay puno ng determinasyon. Tumango ang buong team, handa para sa mga susunod na oras. Sa buong mundo, ang mundo ay sinusubaybayan ang bawat hakbang ng crew at ng team ng Pilipinas. Magagawa ba ni na Carter at ng kaniyang team na ayusin ang butas at ibalik ang oxygen system bago huli ang lahat? At magpapatuloy ba ang team ni Mayen sa pagsuporta mula sa daigdig upang matiyak ang tagumpay ng misyon? Ang kwento ay pumapasok na sa yugto ng desisyon na may pinakamatinding mga sandali na nalalapit pa. Kabanata 6, ang huling spacewalk. Sa malamig at tahimik na kalawakan sa labas ng International Space Station, naghahanda sina Commander John Carter at astronaut Sara Lopez para sa spacewalk, isang mapanganib na misyon upang ayusin ang butas sa pressurized module. Ang temperatura sa auxiliary module ngayon ay 0 degrees C na lamang at ang reserve oxygen supply ay sapat na lamang para sa 20 oras. Si Carter, na ang mukha ay haggard ngunit ang mga mata ay matatag, ay sinusuri ang kaniyang spacesuit. Sarah, handa ka na ba? Tanong niya. Ang boses ay malalim ngunit matatag. Tumango si Sarah kahit na ang kaniyang puso ay tumibok ng malakas sa kaniyang dibdib. Handa, John. Ngunit kung mayroon pang labi diyan sa labas, magkakaroon tayo ng malaking problema. Si Michael Reyes, na nanatili sa compartment upang magbigay ng suporta sa radio, ay sinusuri ang signal mula sa FICOM satellite. Sinusubaybayan tayo ng Pilipinas, sabi niya. Ang boses ay puno ng pag-asa. Magbibigay sila ng babala kung mayroong hindi normal. Sa PhilSA, ang control room sa Philippine Space Agency ay nanatiling maliwanag kahit hating gabi na. Si Dr. Mayen de la Cruz at ang kaniyang team ay hindi umaalis sa screen kung saan sinusubaybayan ng FISATnet nanosatellite ang paligid ng ISS. Ang nanoshield. Matapos matagumpay na maitulak ang pangunahing labi palayo sa mapanganib na orbit, ang team ni Mayen ay lumipat sa isang bagong misyon. Gamitin ang mga nanosatellite upang iscan at tuklasin ang anumang maliliit na labi na maaaring magbanta sa crew sa panahon ng spacewalk. Carlo, patakbuhin ang continuous scanning algorithm, utos ni Mayen. Tumango si Carlos Santos, ipinasok ang command upang ang mga nanosatellite ay gumalaw sa grid formation, sinuscan ang buong lugar sa loob ng 50-kilometer radius sa paligid ng ISS. Si Leah Fernandez, na ang mga mata ay namumula dahil sa kakulangan ng tulog, ay nakatuklas ng isang hindi normal na signal sa screen. Dr. Mayen, mayroong cluster ng maliliit na labi, humigit kumulang 10 centimeters ang laki, na gumagalaw sa mataas na bilis, 30 kilometers ang layo mula sa ISS, ulat ni Leah, ang boses ay urgent. Agad na nagdesisyon si Mayen. Magpadala ng babala sa NASA at sa crew ngayon na. Carlo, ayusin ang 3 nanosatellite upang harangan ang debris cloud na ito. Ang team ay nagtrabaho ng mabilis. Nagpadala ng signal sa Houston at sa ISS. Kasabay nito, ni-program nila ang mga nanosatellite na gamitin ang kanilang robot arms upang harangan ang maliliit na labi bago sila lumapit. Sa ISS, natanggap ni na Carter at Sarah ang babala mula sa NASA. John, may nakita ang Pilipinas na maliit na space junk cloud, 3 kilometer ang layo mula sa inyo. Ang boses ng inhenyero ng NASA ay narinig sa radio. Inaasikaso na nila, ngunit mag-ingat. Tumango si Carter kahit walang nakakakita. Salamat, Houston, at salamat, Pilipinas. Humarap siya kay Sarah at sinuri ang kaniyang safety tethers sa huling pagkakataon. Tara na, Sarah. Mayroon lang tayong isang pagkakataon. Umalis silang dalawa sa airlock
lumulutang sa walang katapusang kalawakan. Ang daigdig ay lumitaw sa harap nila bilang isang marilag na asul na hiyas, ngunit ang kalawakan sa paligid ay malamig at puno ng panganib. Ang pagkukumpuni. Sa PhilSA, sinubaybayan ng team ni Mayen ang bawat segundo ng spacewalk sa pamamagitan ng data mula sa mga PhysatNet nano-satellite. Matagumpay na naharangan ng mga satellite ang maliit na space junk cloud, itinulak sila palayo sa orbit ng ISS. Ligtas na ang lugar. Sigaw ni Carlo, pinalo ang mesa, ngunit hindi pa rin inalis ni Mayen ang kaniyang mga mata sa screen. Mag-focus sa pagsuporta sa crew, sabi niya. Magpadala ng visual data mula sa nanosatellite sa NASA upang magabayan sila sa pagkukumpuni. Ang mga nanosatellite na nilagyan ng high-resolution cameras ay nagsimulang magpadala ng detalyadong imahe ng butas sa pressurized module ng ISS. Ang data na ito ay nakatulong sa NASA na tumpak na matukoy ang lokasyon at antas ng pinsala at nagabayan sina Carter at Sarah kung paano tagpian ang butas. Sa ISS, sina Carter at Sarah ay dahan-dahang gumalaw sa gilid ng space station, nagdadala ng mga metal plates at space welding equipment. Ang butas, humigit kumulang 3 centimeters ang laki, ay resulta ng banggaan sa space debris. Mas malala ito kaysa sa naisip ko, sabi ni Sarah sa radio. Ang boses ay bahagyang nanginginig nang makita niya ang matalim na gilid ng butas. Inilagay ni Carter ang kaniyang kamay sa balikat niya sa pamamagitan ng spacesuit. Magagawa natin, Sarah. Sundin lang natin ang instruction. Ginabayan sila ng NASA sa bawat hakbang. Gamit ang data mula sa nanosatellite ng Pilipinas, inilagay ang metal plate sa butas at pagkatapos ay ginamit ang plasma welding machine upang ikabit ito. Ang boses ng inhenyero ng NASA ay narinig ng malinaw, salamat sa communication channel na ibinigay ng FICOM. Ang huling hamon. Sa Pilipinas, ang buong bansa ay nagpipigil hininga. Ang balita tungkol sa spacewalk ay nai-livestream sa mga national channel. Ang mga tao ay nagtitipon sa mga plaza at coffee shop. Sinusubaybayan ang bawat sandali sa malalaking screen. Isang matandang lalaki sa Maynila na may hawak na mainit na tsaa ang nagsabi sa kaniyang anak, "Hindi ko inakala na magagawa ng Pilipinas natin ang ganitong mga bagay." Sa X, ang mga hashtag tulad ng Philippines Saves ISS at PhysatNet ay patuloy na nagtrending habang milyon-milyong tao sa buong mundo ang nagpapadala ng pasasalamat sa team ni Mayen. Ngunit sa control room, isang bagong problema ang lumabas. Isa sa solar panels ng ISS na bahagya ng nasira ay biglang tumigil sa paggana ng tuluyan. Inulat ni Michael Reyes sa auxiliary compartment, "John, nawalan tayo ng isa pang panel. Ang power system ay nasa 30% na lamang." Nanginig ang kamao ni Carter habang lumulutang siya sa labas ng ISS. "Kalma, Michael. Aayusin muna natin ang butas, tapos iisipin natin iyan." Ngunit alam niya na kung hindi maibabalik ang power, ang mahalagang sistema ng ISS ay titigil sa paggana na maglalagay sa buong crew sa panganib. Nakatanggap si Mayen ng abiso mula sa NASA tungkol sa power status at agad siyang nagpatawag ng team. "Maaari ba nating gamitin ang mga nanosatellite upang magbigay ng power?" tanong niya. Umiling si Paulo Ramos. "Ang PhysatNet ay hindi dinisenyo upang magbigay ng power, Doktora, ngunit maaari natin silang gamitin upang suriin ang panel at magpadala ng mas detalyadong data." Tumango si Mayen. "Gawin na. Ang bawat impormasyon ay maaaring magligtas ng kanilang buhay." Ang mga nanosatellite ay inayos upang iscan ang solar panel, nagpapadala ng mga imahe at thermal data sa NASA upang matulungan silang masuri ang antas ng pinsala. Ang huling pagsubok. Sa ISS, sa wakas ay nailagay na nina Carter at Sarah ang metal plate sa butas. Ang plasma welding machine ay gumagana, naglalabas ng asul na kislap sa madilim na kalawakan. "Hawakan ng mahigpit, Sarah," sabi ni Carter habang nagtutulungan silang ayusin ang metal plate. Matapos ang 40-minutong tensyon, natapos nila ang pagtatagpi ng butas. "Houston, ang butas ay naayos na," ulat ni Carter. Ang boses ay hinaluan ng pagod at pagluluwag. Ngunit ang kagalakan ay maikli nang sumagot ang NASA. "Magaling, ngunit ang power system ay problema pa rin. Kailangan ninyong suriin ang panel number 3 ngayon na." Sa PhilSA, natanggap ni Mayen at ng kaniyang team ang data
mula sa mga nano-satellite. Ipinapakita ng mga imahe na ang panel number 3 ay nasira dahil sa isang maliit na labi na bumangga dito kanina. Ipadala ang data na ito sa NASA, utos ni Mayen, at maghanda ng contingency plan. Kung hindi maayos ng crew ang panel, kailangan natin ng ibang paraan upang suportahan ang power. Nagsimulang mag-brainstorm ang team ngunit paubos na ang oras. Mayroon na lamang 18 oras ng oxygen sa ISS at ang power system ay nasa alert level. Magagawa ba ni Carter at Sarah na ayusin ang solar panel at makahanap ng solusyon ang team ni Mayen upang suportahan ang crew mula sa daigdig? Ang kwento ay umaabot na sa rurok nito na ang mga sandali ng buhay at kamatayan ay ilang oras na lamang ang layo. Kabanata 7, Isang bayan, isang pamilya. Sa malamig na kalawakan sa labas ng International Space Station, sina Commander John Carter at astronaut Sarah Lopez ay lumulutang sa solar panel number 3 na natukoy bilang pinagmulan ng problema sa power. Sa oxygen supply na sapat na lamang para sa 18 oras at ang power system na tumatakbo sa 30%, ang bawat galaw nila ay kritikal. Sinuri ni Carter na ang mga kamay ay matatag kahit napagod na ang panel gamit ang measuring device. Sarah, tingnan mo, sabi niya sa radio. Itinuro ang isang malaking crack sa ibabaw ng panel. Isang maliit na labi ang tumama rito. Kailangan nating palitan ang connector. Tumango si Sarah. Ang kaniyang mga mata ay nagpapakita ng tensyon. Ngunit wala tayong sapat na kasangkapan upang ayusin ang lahat, sagot niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig sa matinding lamig. Ang VN8 mission. Sa PhilSci, ang control room sa Philippine Space Agency ay nalulunod pa rin sa tensyon. Si Dr. Mayen de la Cruz ay nakatayo sa harap ng malaking screen, sinusubaybayan ang imahe mula sa FISATNet nanosatellite na nagsuscan sa solar panel upang magbigay ng detalyadong data sa NASA. Paolo, pag-aralan ng data mula sa panel, utos ni Mayen. Si Paulo Ramos, na ang mga mata ay namumula dahil sa tuloy-tuloy na pagtatrabaho, ay nagulat. Ang pangunahing circuit ng panel ay nasira, ngunit maaari itong pansamantalang ayusin kung mapapalitan ng crew ang power connector. Tumango si Mayen, humarap kay Carlo Santos. Carlo, magpadala ng detalyadong instruction sa NASA, tiyakin na alam ng crew ang eksaktong lokasyon na kailangang ayusin. Ang data mula sa mga nanosatellite ay ipinadala sa Houston, kung saan mabilis itong ginawang partikular na instruction ng mga inhenyero ng NASA para kina Carter at Sarah. John, kailangan ninyong palitan ang connector sa timog silangan na sulok ng panel. Ang boses ng inhenyero ng NASA ay narinig sa communication channel na ibinigay ng FICOM. Ipinapakita ng data mula sa Pilipinas na iyan ang pangunahing punto ng pinsala. Ngumiti ng mahina si Carter. Salamat Houston at salamat Pilipinas, sisimulan na namin. Siya at si Sarah ay dahan-dahang gumalaw, nag-iingat na hindi makapinsala pa sa panel. Ang bawat galaw ay gumagasta ng mahalagang energy ng spacesuit at alam nila na ang oras ay laban sa kanila. Bumalik sa PhilSci, nakatanggap ng bagong babala ang team ni Mayen mula sa monitoring system. Isang cluster ng maliliit na labi na hindi natuklasan kanina ang gumagalaw sa mataas na bilis, 20 kilometer na lamang ang layo mula sa ISS. Leah, kalkulahin ang trajectory ng junk cloud na iyan, utos ni Mayen, ang boses ay hindi natinag. Ipinasok ni Leah Fernandez ang data sa sistema, ang kaniyang mukha ay tensyonado. Darating sila sa ISS sa loob ng 45 minuto. Agad na nagdesisyon si Mayen. I-deploy ang 5 nanosatellite upang harangan ang junk cloud. Gamitin ang robot arms upang itulak sila palayo. Ang team ay nagtrabaho ng mabilis, nireprogram ang mga nanosatellite upang magsagawa ng emergency mission. Ang huling tulong mula sa daigdig. Sa ISS, sina Carter at Sarah ay nakikipagbuno sa power connector. Ang kanilang mga kasangkapan ay hindi dinisenyo para sa komplikadong pagkukumpuni sa zero-gravity na kondisyon at ang lamig ng kalawakan ay nagdulot upang ang kanilang mga kamay ay manhid kahit na may insulated gloves. Sige, Sarah, sabi ni Carter. Ang boses ay hinaluan ng paghihikayat at pag-aalala. Kinagat ni Sarah ang kaniyang labi, ginamit ang pliers upang ayusin ang bagong connector. I did it! Sigaw niya nang nakabit ang connector. Ngunit ang kagalakan
ay maikli ng mag-ulat si Michael Reyes mula sa auxiliary compartment sa radio. John, hindi pa tumataas ang power. Mayroon pang ibang problema sa panel. Sa PhilSA, natanggap ni Mayen ang impormasyon mula sa NASA tungkol sa panel status. Kailangan nila ng karagdagang data upang matukoy ang problema, sabi niya sa team. Carlo, gamitin ang mga nanosatellite upang iskan muli ang buong panel, hanapin ang anumang posibleng pinsala. Ang mga nanosatellite na may high-resolution cameras ay nagsimulang i-scan ang bawat centimeter ng panel, nagpapadala ng data sa daigdig. Ang resulta ay nagpakita na isa pang secondary circuit ay nasira din na matatagpuan sa isang mahirap na maabot na lokasyon. Agad na ipinadala ni Mayen ang impormasyon na ito sa NASA at nagmungkahi din ng isang matapang na plano, gamitin ang isang nanosatellite upang direktang tulungan ang crew sa pamamagitan ng pagdadala ng isang spare connector malapit sa panel. Ang ideyang ito ay nagpatigagal sa buong team. Hindi pa natin ito nasusubukan, sabi ni Paulo. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ang nanosatellite ay hindi dinisenyo upang direktang makipag-ugnayan sa crew. Tiningnan siya ni Mayen sa mata. Hindi rin tayo nagtulak ng space debris o nagbalik ng komunikasyon para sa ISS, ngunit nagawa natin. Gawin ulit natin. Nagsimulang i-program ng team ang isang nanosatellite na tinawag na Finoy upang magdala ng spare connector at lapitan ang panel number 3. Ito ay isang misyon na hindi pa nangyayari, na nangangailangan ng ganap na katumpakan, ang bayani mula sa Pilipinas. Sa buong mundo, patuloy na nag-uulat ang media tungkol sa pagsisikap ng Pilipinas. Naglabas ang CNN ng isang interview sa isang space expert. Ang ginagawa ng Pilipinas ay isang breakthrough. Hindi lang nila iniligtas ang crew, kundi binabago din nila kung paano natin iniisip ang space technology. Sa Pilipinas, ang mga tao ay nagtitipon pa rin sa harap ng mga telebisyon, nagdarasal at nagbabahagi ng pagmamalaki sa social media. Isang post sa X mula sa isang estudyante sa Cebu ang sumulat, "Maliit tayo pero malakas." Sige, team ni Dr. Mayen. Nakakuha ng libu-libong shares ang post. Nakumalat ang diwa ng bayanihan. Sa ISS, nakatanggap sina Carter at Sarah ng bagong instruction mula sa NASA. John, nagpapadala ang Pilipinas ng isang nanosatellite na may spare connector sa inyo. Ang boses ng inhenyero ng NASA ay narinig. Natigilan si Carter. Ano pang kaya nilang gawin? Bulong niya. Ang kaniyang mga mata ay puno ng paghanga. Ngumiti si Sarah sa loob ng kaniyang helmet. Sila ang ating mga bayani, John. Nagpatuloy silang dalawa sa pagtatrabaho, naghihintay na lumapit ang Finoy. Sa auxiliary compartment, sinubaybayan ni Michael Reyes ang data mula sa NASA, tinitiyak na handa ang lahat upang tulungan ang kaniyang mga kasamahan. Sa PhilSA, nagpipigil hininga ang team ni Mayen habang lumalapit ang Finoy sa solar panel. Ang maliit na satellite, kasing laki lamang ng isang kahon ng sapatos, ay gumagalaw ng may kamangha-manghang katumpakan, dala-dala ang spare connector. Malapit na. Sigaw ni Carlo nang ipinakita ng data na 10 mema na lamang ang layo ng Finoy mula sa ISS. Nakita ni Carter ang kumikislap na liwanag mula sa nanosatellite sa labas ng kalawakan. "Nakikita ko na!" Ulat niya. Ang boses ay puno ng excitement. Maingat siyang lumapit. Ginamit ang tether upang hilahin ang sarili patungo sa satellite. Sa tulong ni Sarah, nakuha niya ang connector mula sa Finoy at nagsimulang palitan ang nasirang circuit sa panel. Ngunit sa sandaling iyon, isang babala mula kay Leah ang narinig sa control room. Ang maliit na junk cloud ay papalapit na, mas mabilis kaysa sa inaasahan. Tatama sila sa ISS sa loob ng 20 minuto. Nanginig ang kamao ni Mayen. Ang kaniyang puso ay tumibok ng malakas. I-deploy ang lahat ng natitirang nanosatellite upang harangan ang junk cloud, utos niya. Kailangan nating protektahan ang crew sa lahat ng paraan. Mabilis na gumalaw ang mga nanosatellite, bumubuo ng isang shield upang itulak ang maliliit na labi palayo. Sa ISS, natapos nina Carter at Sarah ang pagpapalit ng connector. Ang panel number 3 ay nagsimulang gumana muli at ipinakita ng data mula sa auxiliary compartment na ang power ay tumaas na sa 50%. "We did it!" Sigaw ni Sarah, ang boses ay nanginginig sa kagalakan.
Ngunit bago pa kumalat ang kagalakan, isang alert signal mula sa NASA ang narinig. John, papalapit ang maliliit na labi. Bumalik kayo sa compartment ngayon na. Hinawakan ni Carter ang kamay ni Sarah, hinila siya patungo sa airlock. Magagawa ba nilang makabalik ng ligtas bago dumating ang space junk cloud? At mahaharangan ba ng team ni Mayen ang bagong banta na ito? Kabanata 8. Ang huling pagtatagumpay. Ang kalawakan sa labas ng International Space Station ay malamig at tahimik, ngunit ang puso ni na Commander John Carter at astronaut Sarah Lopez ay tumibok ng malakas habang nagmamadali silang bumalik sa airlock. Ang babala mula sa NASA tungkol sa papalapit na space junk cloud ay nagdulot upang silang dalawa ay kumilos ng mabilis. Sarah, bilisan mo, sigaw ni Carter sa radio. Hinila ang tether upang dalhin siya patungo sa pinto ng airlock. Si Sarah, kahit napagod na, ay nagsikap na sumunod. Sa auxiliary compartment, sinubaybayan ni Michael Reyes ang data. Ang boses niya ay urgent. John, 10 minuto na lang bago kayo lapitan ng junk cloud. Nagngingit-ngit ang ngipin ni Carter. Ang kaniyang mga mata ay matalas. Magagawa namin. Ang shield ay nagtatagumpay. Sa PhilSA, ang control room sa Philippine Space Agency ay parang isang battlefield. Si Dr. Mayen de la Cruz ay nakatayo sa harap ng malaking screen, sinusubaybayan ang bawat galaw ng PhilSatNet Nano satellite. Ang mga satellite na ito, 15 na lamang ang gumagana, ay bumubuo ng isang shield upang harangan ang maliit na space junk cloud 15 meter ang layo mula sa ISS. Carlo, ano na ang status ng mga satellite? Tanong ni Mayen. Ang kaniyang boses ay hindi natinag kahit na matindi ang pressure. Si Carlo Santos, na ang mga kamay ay mabilis na tumatakbo sa keyboard, ay sumagot na itulak na namin ang 60% ng junk cloud palayo, ngunit mayroon pa ring ilang maliliit na piraso na gumagalaw ng napakabilis. Ngayon na, utos ni Mayen, i-focus ang lahat ng satellite sa pinakamapanganib na mga piraso. Kailangan nating tiyakin ang kaligtasan ng crew. Ligtas na kayo. Sa ISS, sa wakas ay nakapasok na sina Carter at Sarah sa airlock. Isinara ang pinto ng airlock nang kinumpirma ng data mula sa NASA na ang space junk cloud ay naitulak na palayo ng mga nano-satellite ng Pilipinas mula sa mapanganib na lugar. Ligtas na tayo, huminga ng malalim si Sarah, tinanggal ang helmet, ang kaniyang mukha ay basang-basa ng pawis. Tinapik ni Carter ang balikat niya, numiti ng mahina. Salamat Pilipinas, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Si Michael Reyes mula sa control panel sa auxiliary compartment ay sumigaw. Ang power system ay stable na sa 60% at ang oxygen ay ibinabalik na sa main compartment. Niyakap ng crew ang isa't isa. Ang luha ay dumaloy sa kanilang mga pisngi. Nabuhay sila salamat sa tulong mula sa daigdig. Sa PhilSA, ang control room ay sumabog sa palakpakan nang kinumpirma ng data na ang space junk cloud ay tuluyan ng naasikaso. Nang inig ang kamao ni Mayen, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, pinahintulutan niya ang sarili ng ngumiti. Magaling, mga kasama, sabi niya. Ang boses ay malalim ngunit may init. Ngunit hindi pa tayo tapos. Tiyakin natin na ligtas na makakabalik ang crew sa daigdig. Nagpatuloy sa pagtatrabaho ang kaniyang team. Ginamit ang mga nanosatellite upang subaybayan ang paligid ng ISS, tinitiyak na wala ng ibang banta. Sa Houston, tumawag ng direkta ang NASA director kay Mayen. Doktora Mayen, nagawa ninyo ang imposible, sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Sa ngalan ng NASA at ng crew, nagpapasalamat kami sa Pilipinas. Sumagot si Mayen, ang boses niya ay kalmado ngunit hindi maitago ang pagmamalaki. Ginawa lang namin ang kailangang gawin. Dalhin ninyo ng ligtas ang crew pa uwi. Pagsasara. Nagtapos ang tawag ngunit ang control room ay napuno ng palakpakan nang natanto ng buong team na gumawa sila ng isang himala. Sa buong mundo, ang balita tungkol sa tagumpay ng Pilipinas ay kumalat na parang tsunami. Naglabas ang CNN ng headline, Pilipinas, iniligtas ang American crew sa isang makasaysayang space mission. Nag-interview ang BBC ng isang space expert na nagkomento, ito ang unang pagkakataon na ang isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas ang nanguna sa isang space rescue mission. Binago nila kung paano natin tinitingnan ang international cooperation. Sa Pilipinas, sumiklab ang pagmamalaki sa bansa. Mula sa Maynila hanggang sa Mindanao,
ang mga tao ay naglabasan sa mga kalsada, nagtataas ng Philippine flag, kumakanta ng pambansang awit. Isang batang babae sa Cebu ang nag-post sa X. Umiiyak ako sa pagmamalaki. Iniligtas ng Pilipinas natin ang mundo. Nakakuha ang post niya ng milyon-milyong likes na naging simbolo ng pagdiriwang. Sa ISS, nagsimulang maghanda ang crew para sa kanilang paglalakbay pauwi. Sa butas na naayos, ang power system ay stable at ang komunikasyon ay naibalik. Nagplano ang NASA na ibalik sila gamit ang isang shuttle mula sa launch pad sa Florida. Sina Carter, Sarah at Michael ay sinuri ang reserve Soyuz module, tinitiyak na handa ang lahat. May utang tayong malaking pasasalamat sa Pilipinas, sabi ni Sarah. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang daigdig ay lumitaw ng marilag. Tumango si Carter. Pagbalik namin, gusto kong pumunta sa PhilSA at makipagkamay sa bawat miyembro ng kanilang team. Sa PhilSA, patuloy na nagsubaybay si Mayen at ang kaniyang team hanggang sa ligtas na lumapag ang crew. Ang PhilSatNet nano-satellite, kahit na nawalan ng ilan sa misyon, ay gumagana pa rin upang magbigay ng real-time data tungkol sa orbit ng ISS. Nagawa natin ang imposible, sabi ni Mayen sa team. Ang boses niya ay bumaba, ngunit ang pinakamahalaga ay napatunayan natin na kahit maliit, kaya ng Pilipinas na baguhin ang mundo. Tumango ang buong team. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa pagmamalaki at pagkakaisa. Pagkatapos ng ilang araw, ligtas na lumapag ang Amerikanong crew sa Florida. Ang imahe ni Carter, Sarah at Michael na lumabas mula sa shuttle, kumakaway sa mundo, ay naitelebisyon ng live sa buong mundo. Sa kaniyang unang talumpati, sinabi ni Carter, "Nandito kami ngayon salamat sa katapangan at talino ng team mula sa Pilipinas. Sila ang tunay na mga bayani. Ang kaniyang mga salita ay nagdulot upang ang buong mundo ay maantig." At sa Pilipinas, muling naglabasan sa mga kalsada ang mga tao, nagdiriwang ng tagumpay ng bansa. Nakatayo si Mayen sa control room, na ngayon ay mas tahimik na. Tiningnan niya ang labas ng bintana sa kalangitan ng gabi, naalala ang mga mahihirap na araw, ang mga gabing walang tulog at ang mga sandali na halos sumuko na ang team. Ngunit nalampasan nila ang lahat. "Nagawa natin," bulong niya. Isang maliit na ngiti ang lumabas sa kaniyang mga labi. Ang kuwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang rescue mission kundi tungkol din sa kapangyarihan ng bayanihan, katapangan at paniniwala sa kakayahan ng tao. Salamat sa inyong pagsubaybay sa kuwentong ito. Isang paglalakbay na puno ng emosyon tungkol sa kung paano nagulat ng Pilipinas ang buong mundo. Kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, pindutin ang subscribe button upang hindi mapalampas ang iba pang magagandang kwento. Magkikita-kita tayong muli sa mga bagong paglalakbay, kung saan lalampasan ng tao ang lahat ng limitasyon upang maabot ang mga bituin.